ay ang una pong wika ng ating Panginoon Hesus, kung saan sa pitong wika po ng kanyang pananagumpay sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay makikita sa Lucas chapter 23, verse 34 po. Ah, Sinabi po ng ating Panginoon Hesus dito, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa pagkaintindi niyo po, ano po kaya yung ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito na hindi po nila alam ang kanilang ginagawa o bakit po kaya niyo yun na nasabi na hindi po ba nila alam yung ano po ba yun yung parusa po na tinamo ng ating Panginoong Kristo, yung sakit po ba ng naramdaman niya nung pinagpapalo siya o nung pinako po siya sa krus. Mamaya po masasagot po natin yan. Ngayon po, dito po sa aking binasa, may dalawang puntos po ako nakita. Ang una po is patawarin. Yun po ang una kong puntos, patawarin. Sa ating mga tao po, gaano po ba tayo kadaling magpatawad bilang tao? Di ba napakahirap po. Kahit mismo po sa akin, talagang aminado po ako, napakahirap po yung magpatawad, lalo't matindi po yung kasalanan na ginawa sa atin ng kapwa natin. Madali pong sabihin, totoo po yan. Napakadali po sabihin na pinatawad na natin yung tao. Pero ano po likas po sa ating tao yung pag wala na yung tao na sinasabi natin pinatawad natin, minsan may ganito po tayo yung tao na yan, ganito yan, ganun yan, di po ba? Pagharap natin siya, pinatawad na natin siya. Pero pag nakatalikod po yung tao, minsan meron pa tayong pasimpleng tira. Kumbaga, di po ba? Yun, nasabi. Minsan naghahanap pa tayo ng mga tao na sasabihan natin, kumbaga parang maging kakampi natin para lang meron tayong kakampi dun sa tao na nakalita natin, ano po. Yun po. Sabi po rito, yun daw pong galit natin bilang tao, tumatagal. Pag tayo po nagalit, umaabot pa yan na minsan ilang araw, ilang linggo, ilang buwan. Minsan nga po, pag nagalit tayo sa kapwa natin, taon pa bago natin makalimutan. Kasi danas ko rin po yan. Danas ko rin po yan sa mismong kapamilya ko pa po. Nangyari po sa akin yan. Taunan bago mawala yung galit. Yung lalim po ng sakit na naidulot sa atin, minsan ganun po tayong mga tao Yung galit na sa sobrang mo, hindi mo sa mapatawad. Yun po, sinasabi po natin nga na napatawad natin sila, pero yung galit, hindi pa po nawawala, di po ba? Pero ang ating Panginoong Hesus po, ibang klase po ang ating Panginoong Hesus. Naroon na po siya sa kalagayan niya na nahihirapan na po siya. Nakapako siya sa krus at ilang saglit na lang po, malalagutan na po siya ng hininga. Pero nagawa pa po niya magpatawad, di po ba? Yung mga tao na naging dahilan kung bakit nandoon siya, nakapako sa krus, gutay-gutay ang katawan, pero napatawad niya. Ano po? Yung kapakanan po natin ng iniisip niya noong mga time na yon. Ganun po niya tayo kamahal. Yung oras po na yun na nahihirapan siya, wala pa rin po siyang iniisip kundi tayo. Pwede naman po siyang tumawag ng tulong sa ama. Kasi na lang po sabi niya, Ama, tulungan niyo ako. Parusahan niyo sila. Pinahihirapan nila ako, di po ba? Kasi sa ating mga tao, pag ang anak natin nagsumbong, tatay, sinuntok ako dito, sinuntok ako gano'n, di po ba? Naroon yung pagbawi, yung pagganti. Pero iba po ang ating Panginoon. Imbis po na humingi siya ng tulong sa ama, nakiusap pa siya. Ang sabi po niya, Ama, patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Di po ba? Ayun po. Ayun po. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Ganun po niya kamahal ang tao. Sa akin pong pag-aaral, yun po ang tunay na pagpapatawad, instant po, na may kalaki po na pagmamahal
mga panahon, yung time po na yun, na oras mismo na nandoon siya, nagdurusa, pero pinakita pa rin po niya yung love niya sa atin. At saka yung kapakanan po, hindi lang yung love, kapakanan po natin yung iniisip niya, hindi yung pansarili niya, di po ba? Yun po ang nakita ko to. Imbis na gumante o ano, dahil siya ay Diyos, magsumbong sama, wala po siyang iisip na iba. Hindi niya po yung ginawa. Imbis na yun po ang gawin niya na humingi ng tulong sa Ama, ipinakiusap po niya tayo na na patawarin po tayo ng Ama. Yun po. Sige po, nasako na po ako sa pangalawa. Ang pangalawa po, hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. Ayun nga po, bakit po niya kaya nasabi na hindi nila nalalaman ang kanyang ginagawa, ang kanilang ginagawa. Sa akin pong mag-aaral dito, ang pinatutong ko lang po ng Panginoon dito, sa kanyang sinabi na hindi po nila alam ang kanilang ginagawa, ay yung pagkaligaw po nila sa paniniwala. Yun po yung pananaw ko na hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Yun po ang dahilan kung bakit hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dahil po sila naligaw na po. Naligaw po sila ng paniniwala. Itong mga tao po na to, nung nililitis si Kristo, sila po yung mga sumisigaw na ipako sa krus, ipako sa krus. Pilit po nila sinabi na ipako sa krus. Pero itong karamihan po sa tao na to, ito po yung dumanas po nung pagpapagaling ni Kristo. Yung mga nakasaksi po ng mga himala, yung mga gawa ni Kristo ng kabutihan. Pero sa kabila po noon, nailigaw po sila ng kaaway. Itong mga tao ito naniwala na po sa kanya eh. May paniniwala na po ito sa kanya dahil ito po ano po to, personal po talaga ito nakaranas, hindi po gaya natin na sa ano lang po, sa mga aral na ano lang po tayo. Pero sila po talaga, mas maswerte pa nga po sila kung tutusin sana dahil personal po nila nakita yung Diyos. Pero hindi pa rin po sila naniwala, naligaw pa rin po sila ng kanilang paniniwala samantalang lahat na naipakita na nila ni Kristo sa kanila ano po. Ito po, nang sabihin po ng ating Panginoong Hesus sa Ama, patawarin mo sila. Ito po yung naglalarawan ng puso ng ating Panginoong Hesus ay may malalim po na kahabagan. Naawa po siya para sa atin. Imbis na maawa siya sa sarili niya, sa atin po siya naawa. Yung kahabagan na yun, may halo yung pagmamahal at pagpapatawad. Di po ba? Ito po yung sinasabi ko po na instant pagpapatawad. Gaya nga po nung matatandaan niyo yung magnanakaw po, di ba? Na nung oras na yun, mamamatay na lang. Saka lang nangingin ng tawad, pero instant po pinatawad niya. Di po ba? Yun po. Kaya po mga kapatid, ang ano ko lang po sa inyo, kung ano man po yung mga paniniwala natin, pananampalataya na meron tayo ngayon, manindigan po tayo. Manindigan po tayo. Ingatan po natin yung mga pananampalataya na meron tayo, yung mga paniniwala po natin. Baka rin po ito ay maagaw ng kaaway, tayo po ay maligaw. Baka pag dumating po yung oras, magulat na lang po tayo. Isa na po pala tayo sa sinasabihan nila na, Brad, hindi mo na alam ang iyong ginagawa. Di po ba? Posibilidad po yun. Pag tayo pa yung oras na maligaw na at makakantay ng ating kapatiran, pwede mo sabihin sa atin na, Brad, hindi mo na alam ang ginagawa kasi naliligaw na po tayo. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon na hindi nila alam ang kanilang ginagawa dahil naligaw po sila ng kanilang paniniwala. Yun po. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Salamat po sa salita ng Diyos.